Hmm, Mapagpalang umaga po sa lahat. Sa muli po, ito po si Maestro Las. Ang aking ituturo ngayon ay kung paano pakalmahin ang taong dumaranas ng labis na depresyon. Dahil alam natin na ang depresyon ay umahantong sa isang tao na ito ay magpatiwakal. At ito ay nagwawala at mahirap sawatahin. Ngayon ituturo ko sa inyo ang isang mystical na kaparaanan kung paano siya makontain o siya ay makontrol. Una po ay meron po tayong tinatawag na kaparaanan. Tayo po ay mag-antanda. Maglinis po ng sarili. Alam niyo naman kung paano humingi ng tawad sa Diyos. Humingi po tayo ng tawad sa Diyos. At bumanggit po tayo ng Ave Maria. Ave Maria Sanctam Mater Virgine Jesus Meum po. At manalangin po tayo ng isang Ama namin. At isang Gloria Patre. Yung Ave, Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. Gloria sa Ina, sa Anak, at sa Espiritu Santo. At isunod po natin ang sumasampalataya na hanggang ipinako sa krus. At banggitin po natin ang magpapatupad ng ating gagawin. Ito po ang magpapatupad ng ating gagawin upang ang tao po ay ating tinatawag na siya ay ating masawata sa kanyang depresyon, sa kanyang pagwawala. Aratom, satom, likom, kuyom, hom po. Banggitin po natin yan ng 3 ulit at isunod po natin ng Alleluia, Amen. Amen, Alleluia po. Ganyan lang po kasimple at tayo po ay humingi ng kapangyarihan. Ayan po yung siyam na misteryo. Yan po yung kuram. Kuram hum hinisim inowam belorem presramo en disam. Arato maksumo kuram bekriam po. Bagitin po natin ang siyam na ulit at isunod po natin ang pagpagana ng kapangyarihan. Ayan po yung orasyonim, pagtirumpi Christi Morando, abibato beta ecosum cruz. Siyam na ulit po. At pag nabanggit po natin yan, ay tayo po ay tatawag sa banal na espiritu upang tayo ay humiling na kung maaari ay ang taong yan ay kanyang ikalma. Ito po ang banal na espiritu upang tayo ay tulungan sa ating gawain, na upang ang isang tao ay hipuin niya ang kanyang kaisipan upang ito ay kumalma o mawala sa estado ng depresyon. Ito po ang orasyon na pang-utos sa banal na espiritu. Heyom hauni hiyamu po. Banggitin po natin yan ng 3 ulit at isunod po ang orasyong pangkalma. Ito po ang orasyong pangkalma sa tao. Jutilim, pesagase, begatas, mapas, impas, ente, retirum, hum. Mapapansin niyo po nabanggit po yung salitang retirum. Ang ibig po sabihin ng retirum, siya po ay bumalik sa kanyang dating estado na maliwalas ang isip, masayahing tao, at produktibong tao. Pag nagawa na po natin yan, ito pang orasyong pangkalma kung sakaling ang taong yan ay nagwawala. Kasi minsan po ang tao ay nagwawala. Ito pa isang uri ng orasyon na masasabing pangtagal po. Maging sa mga nagwawala sa kalsada, ay banggitin po natin yan at yan po ay titigil sa pagwawala. Kasi minsan ang tao ay nagwawala talaga. Ito pa ang orasyon na pangtayhop sa tao upang ang nagwawala ay tumigil sa kanyang pagwawala. Oktam, tuwam, oktam, makulatam, oktam, muriam. Bato, tigmak, tuba, yuwari, luwarto, hum po. Banggitin po natin yan. At ang taong yan ay biglang titigil sa kanyang pagwawala. Ayun po ang orasyong pangpakalma. Ginagamit po yan pag ang tao po ay tulog. Bubulong po yan sa tenga upang siya po ay pagising niya, siya po ay maliwalas at masaya. Tuloy-tuloy po natin gagawin yan upang ang tao po ay gumaling sa kanyang depression. Ito po yung binubulong sa tenga na binanggit ko kanina na pangkalma. Jutulim, pisagi, jutulim, pasigase, begatas, mapas, impas, ente, retirum, hum po. Ayan po.
Pag nabanggit na po natin yan ay tayo po ay magsara ng orasyon. Gamitin po natin yung manaka-naka-naka-naka-naka-nam po. 3 ulit po at sunod po natin ng Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Emperat po at Jes Brusaram. Bakit po binanggit yung Jes Brusaram? Dahil ang ibig po sabihin ng Jes Brusaram, ako po sa oras na ito ay mistulang Diyos din. Kaya kayo po ay makagawa ng mga bagay ng mga milagroso na kayo po ay makakagamot. At pagkatapos niyan ay tayo po ay magantanda in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. 3 ulit. At imasin po natin ang ating buong katawan habang binibigkas po natin ang Alleluia. Amen po. Ganyan lang po kasimple. Kung gusto niyo pong matuto ng mas mataas na antas na kaalaman, sa akin po ako po ay mayroong online class. Meron po akong mga estudyante na sa iba't ibang panig ng mundo. Kung gusto niyo pong matuto ng lihim na karunungan sa totoong guro, sa totoong marunong ng lihim na karunungan, hindi yung pulot-pulot lang, gaya-gaya lang, pasa-pasa lang. Sa atin po ay meron po tayong originality. Meron tayong sariling orasyon na kakaiba sa mga orasyon nila na nagkalat sa YouTube kung saan-saan man. Alam niyo ba na maraming ng mga YouTuber na bumibili lang ng orasyon kay Master Las? Ang iba dyan ay sumasali sa aking mga group page at ang aking mga orasyon dyan ay pinost ay kanila pong pinagpipiestahan. At ang masama ba dyan na inaangkin nilang sa kanila o natatawa na lang dahil sa totoo po ay hindi naman po nila mapapagana yan. Dahil hindi naman nila alam kung paano ang formula sa bawat orasyon. Kaya kung gusto nyo po maging isang magaling na antingan, mag-enroll po kayo kay Master Las. Hindi naman ganun kataas ang hinihiling ni Master Las na tuition. Ito po ay 1,000 lang sa mahabang panahon, 1 buwan. Sa dami ng orasyon na inyong matututunan sa loob ng 1 buwan. Sa dami ng orasyon na inyong makukuha kay Master Las sa halagang 1,000 kada buwan. Ang mahalaga pa dyan ay kayo po ay aking nababasbasan sa araw-araw na yan po ay nagpapataas po ng inyong aura. At nagkakaroon po kayo ng synchronizacyon ng inyong mga diwa. Dahil gusto ko pong pabatid sa inyo na yung tinatawag na third eye ay wala pong third eye sa totoong buhay. Saan mo ilalagay yan? Sasabihin mo merong matang hindi nakikita, na namumulat ka sa mga bagay na hindi nakikita at nakikita mo. Hindi po totoo yan. Ang totoo po, meron pong synchronization ng tinatawag na diwa. Ang tao po ay binubuo ng 3 parte sa isang katawan. Yan po yung katawan lupa, ang ating ego at ang ating espiritu. Ang espiritu ay yan ang nagbubugay-buhay sa ating ego at sa ating katawan lupa. Ano naman ang ego? Ang ego yan po ang ating diwa, ang ating kaisipan. Ang buod ng ating knowledge yan po at ang katawang lupa. Ayun po, ang third eye na sinasabi, pag tumaas po ang inyong antas, tayo po ay may tinatawag na ego 2. Ang ego 2, yan po yung kakambal ng ating ego 1. Na yan ang laging tumitingin sa atin kung ano ang ating mga ginagawa dito sa third dimension, itong lugar na ating kinasasadlakan. At yan po ang nagsusumbong sa Diyos, doon sa kalangitan, kung saan man, dako ng kung saan naninirahan ang mga sakdal, ang mga Diyos. Yan po ang nag-uulat sa kanila kung anong ating ginawa. At meron din tayong mga anghel na nakatalaga na magbantay. Pag tumaas po ang ating aura, tayo po ay nagkakaroon ng kakayahan na masynchronize yan. At nagkakaroon tayo ng kakayahan na sila ay magkaroon tayo ng tinatawag na kakayahan na sila ay makausap. Tinatawag na intervention. At magkakaroon tayo ng kakayahan na sila ay utusan. Kung gusto nating makita ang isang dako kung nasaan man, utusan natin sila. Kung ano nakikita ng tinatawag na ego 2, yun po ay nakikita natin. Kung ano man ang nakikita ng mga anghel na siyang ating mga guardian, nakikita po natin. Yan po ang tinatawag na synchronization ng ating mga pangdamdam at ng ating mga kakayahan, pagtaas ng antas ng ating kakayahan. Kaya po yung third eye, hindi po totoo yan. Wala pong third eye. At meron pang mga nagsasabi na nagpapabayad magbukas ng third eye. Ano po yan? Wala rin pong third eye yan. Ano po yan? Manggagancho. Yan po ang katotohanan. Kaya gusto nyo matuto, hindi kayo magancho, maloko, ay mag-enroll po kayo kay Master Las. At ako po sa ngayon ay nanggagamot sa long distance healing dahil medyo malayo na ang aking lugar kung saan ako ngayon nakatira.
Ngayon sa mga gusto na magpagamot at hindi na sila gumagaling, message nyo po si Maestro Las sa aking messenger. Maestro Las, dalawa lang po yan. Isa po yung nakabarong ako ng puti at isa ay meron akong sombrerong chaleco na ako ay taga-bukid. Kasi po ngayon po ako po ay magbubukid. Hanggang dito na lang ang aking pagbabahagi ng kalaman. Sa susunod po, salamat po sa inyo na tumatangkilik kay Maestro Las. Diyos mabalos po at mapagpalang araw kung nasaan man kayo dako ng mundo. Mabalos.